our memory verses. And now, we're going to listen to God's Word. Ay kinakailangan maging focus lamang po tayo sa pagbibigay po ng kaluwalhatian or rather ng ngiti ika nga sa ating pong Panginoon. At hindi na po tayo magpapakatagal, so hinihiling ko po, buksan po natin ang ating mga Biblia. In Genesis chapter 4, reading from verse 3 hanggang verse 5, and then we will jump sa verse 8. Genesis chapter 4, reading from verse 3 hanggang verse 5, and then we will jump sa verse 8. Kung nakita niyo na po, say amen. And in the process of time, it came to pass that Cain brought of the first fruit of the ground an offering unto the Lord. And Abel he also brought of the firstling of his flock and of the fat thereof. And the Lord had respect unto Abel and unto his offering. But unto Cain and to his offering he had not respect. And Cain was very wroth, and his countenance fell. Now we'll jump in verse 8. And Cain talked with Abel his brother, and it came to pass, when they were in the field, that Cain rose up against Abel his brother, and slew him. Tayo po'y manalangin. Muli, Panginoon, kami po ay patuloy na naninikluhod, nagpapakababa sa iyong harapan. Hinihingi, Panginoon Diyos, na kami po ay patuloy niyo pong linisin, pakabanalin sa inyong harapan. Hinihingi po namin, Panginoon, na ang bawat mapag-aaralan po namin ay maging liwanag po ito sa aming landas at sa aming po paglakad ay magdulot ito ng kaaya-ayang testimonya para sa iyong pangalan. Dalangin ko po, Panginoon, na sa aming pong mapag-aaralan ang banal na Espiritu malayang kumilos at siyang magturo sa bawat isa po sa amin. Muli, Ama, humingi po kami ng paglilinis na nagmumula sa iyo, that everything that is not pleasing in your sight, O Lord, hiningi po namin na maging malinis po nawa kami sa iyong harapan. Salamat po, Ama. Binabalik namin sa iyong papuri, pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Mari po tayo maupo. The goal of a martyr's life. The goal of a martyr's life. Now, what prompted me to study the life of the martyrs ay kilala nyo naman ang isa sa pinakamatunog na pangalan last week up to now. Okay? It is the death of Charlie Kirk. And it is one of the biggest issues sa Amerika ngayon kasi nga very tragic yung kanyang assassination, yung kanyang pagkakamatay. And many Christians are divided. Some are not mentioning his name in their church, fearing na baka magkaroon ng tinatawag na tawag dito, isolation, ika nga. Another concept siguro na pinag-uusapan din nila is indeed, si Kirk ba ay martyr or not? Okay, so yung pag-uusapan natin ngayon. So we're going to talk about what the goal of a martyr's life. Sabi ng isang kasabihan, hindi ko lang nasulat kung sino siya, sabi niya, it is the cause, not the death, that makes a martyr. It is the cause and not the death that makes a martyr. Now, kung titignan po natin yung salitang martyr, in the original language, it means witness. Simply, it means witness. Okay? Kasi sabi sa Amerika, nung namatay si Charlie Kirk, he's not a martyr. Kasi nga, iba yung definition nila ng martyr. So, kumbaga para bang it focuses on the perfect life na hindi nagkasala, and alam mo yun, yung walang nakaaway. So kaya nga hindi matanggap ng ilan sa Amerika that Charlie Kirk is not a martyr. Pero ano nga ba yan? So we're not talking, or we're not deciding kung martyr ba o hindi si Charlie. No, we're not going to talk about that. Pero ang goal natin ngayon, ano nga ba yung pagiging martyr? At pwede ba nating sabihin, o pwede ba nating maging goal na tayo maging martyr sa ating pamumuhay bilang isang mananampalataya? Again, when we talk about the word martyr, it means what? Witness. Right? Pag sinabi po nating martyr, ito po ay tumatalakay sa iyong standing, sa iyong focus, kanino? Sa Panginoon lamang.
Now, if we are so focused with our relationship to God, dumating man ang kamatayan, tragic man o hindi, kasi ang tinutukoy kasi dito, that you're so focused to God and to the point na ikaw ay napapersecute, maraming bagay ang pumipigil sa iyong pananampalataya, to the point na yung buhay mo na yan ay papatayin ka, then therefore you are a martyr. Amen? Many people today, or rather many Christians today, do not even think, okay, of the word martyr. Okay? Kasi pag sinabi nating martyr, sometimes, para bang, alam mo yun, hinahanap mo yung kamatayan. Hindi yun ang goal ng pagiging martyr. Martyr, it means the goal of your life is to please God no matter what. Amen? Hindi yung kamatayan ang inahabol mo, kundi inahabol natin, ano yun? Yung mabuhay tayo, yung mapasaya natin ng Diyos habang tayo nabubuhay. Kumbaga, it's an additional or it's a situational, okay, yung pagiging martyr. Ibig sabihin that your life is so focused to God, alam mo yan, hindi ka natatakot sapagkat alam mo yung paninindigan mo, alam mo yung pananampalataya mo, then therefore, ano man ang mangyari, hindi ka mawawala sa paninindigan mo sa Panginoon. Now, in the story, sabi po dito kasi ganito. So, another question. Ito nga bang si Abel, mas mabuti tingnan natin to eh. Can we consider him as a martyr? Alright? So, dito, ang sabi po dyan, let us look at verse 3. And in the process of time, it came to pass that Cain brought of the first fruit of the ground, an offering unto the Lord. I want you to notice that. Alright? So, ibig sabihin mga kapatid, it is so possible na lahat tayo ay gumagawa sa upasan ng Panginoon. Okay? Giving our best for God. Diba? But, gaano nga ba kalalim yung ating paglilingkod sa Panginoon? Kagaya ng taong ito. Pansinin dyan, no? Brought of the first fruit of the ground an offering, ano sabi yan? Unto the Lord. Kasi marami nagsasabi, bakit nga ba mas naging kaaya-aya yung offering ni Abel? Samantalang, kung tutusin dito ang una nakaisip, sino? Si Cain. Hindi mo pwedeng sabihin na para bang mas gusto ni Lord yung yung lamb kaysa sa fruit. No, that's not the idea. Right? Hindi yun ang idea. So, tingnan natin ulit. Verse 4. And Abel, he also brought of the firstling of his flock, and of the fat thereof, and the Lord had respect unto Abel and to his, ano sabi dyan? Offering. So it gives us an idea na mas pinaboran ng Diyos ang offering ni Abel. Because there's something in Abel, not the offering, kasi para sila nag-offer eh. Meron something sa buhay ni Abel na mas natuwa ang Diyos kung bakit mas na-highlight yung offering kesa kay Cain. And believe me, brothers and sisters in Christ, mas nakikita ng Diyos ang ating puso. It's all about the heart. Kasi pwede naman tayo maglingkod sa Panginoon, pero wala sa puso mo yan. Nakikinig po ba kayo? It is the heart. Although it's an eisegesis, mga kapatid, mga minamahal, so meaning, we are giving idea to the text. Wala namang masama dyan. Pero ano yung proof natin? Tingnan natin. Hebrews chapter 11, verse 4. Tingnan natin. Hebrews chapter 11, verse 4. Ano sabi dyan? Sabi dyan ganito. But Abel offered unto God a more excellent sacrifice than Cain. Mas, alam mo yun? Mas excellent, mas pinaka. Kasi nga, again, we're not just talking about bringing an offering, but how did we bring our offering to God? Hindi yung dala-dala mo, kundi paano mo siya dinala sa Panginoon. Mga kapatid, ang pagkilala sa pagbibigyan ay singhalaga rin naman ng pagbibigay. Amen? Kasi kung kilala mo yung pagbibigyan, you're giving the best of that. So nakikita natin dito, mas kinilala ni Abel kung sino itong pinagbibigyan. Right? Tingnan pa natin. By which, sabi dyan, he obtained witness. Notice the word ha. Kung bakit sabi natin martyr itong si Abel, ano sabi? Witness. Ano ibig sabihin ng word na martyr? Witness. Right?
that He was righteous, okay, God testifying of His gifts. Notice that. May kinalaman talaga yung puso eh. You must understand, believers in Christ, lalo sa panahon natin ngayon, di ba? Papaano tayo nag-worship sa Panginoon is also connected dapat into our relationship to God. Anyone can attend a worship service. Anyone can attend a prayer meeting. But the question is, gaano ka konektado sa Diyos? Kaya hindi natin pinapasubalian, somehow, may punto rin minsan eh. Diba? Para bang, it is not just limited sa pag-attend. That is true. Pero alam mo, kung totoo kang konektado sa Diyos, siyempre, hindi mo rin pababayaan ang gawain ng Diyos. Ngayon, kung merong gumagawa niyan, attend na pa mo, kaya ba't matsura la ugali, hayaan mo sila. Why? Because it reflects the relationship to God. Ngayon, kung ikaw ay naniniwala na dapat parangalan ang Diyos, may nakakita man tao wala, gawin mo yan na may katapatan. Bakit? Ang Diyos ang magpapalas dyan. The Lord will bless that. Right? So, ang sabi pa dyan, and He being dead, yet speaketh. So, additional na lang yan, mga kapatid. Okay? Additional na lang yan. So, pinag-uusapan po natin ngayon, mga kapatid, the goal of a martyr's life. Ano nga ba? Sige, magbigay ako ng ilang bagay. First, kinakailangan natin tandaan, if we are talking about a martyr's life, again, it focuses on our connection to God. Amen po ba yan? Kung konektado tayo sa Panginoon at naninindigan tayo sa ating relasyon sa Kanya, dumating man ang kamatayan, kasi yung kay Charlie Kirk, bigla na lang siyang basta pinas lang eh. Bakit? May paninindigan eh. Kasi naniniwala siya, okay, dalawa lang ang nilikha ng Diyos, lalaki, babae. Ngayon, kung part ka ng LGBT, there's something wrong with you. Bakit? You are tampering the design of God. Ang dinisenyo ng Panginoon, lalaki, babae, but may something else. Kung merong sumisira sa disenyo ng Diyos, sa demonyo yun. Amen? Yan yung belief niya. Ano pa? The design ng Panginoon sa babae at sa lalaki, ang babae ang sumusuport saan? Sa lalaki. Okay? Kaya sirang-sira ang family sa Amerika, in which ito rin yung stand ko na ang babae should be managing the household. Amen? So by the growth of by the idea of feminism, pantay lang ang lalaki, o di kaya minsan lumalagpas pa nga Okay, mas marami daw nagagawa ang babae kasi sa lalaki, etc. Anong tendency niyan? Kaka-prove nila na mas magaling ang babae, napapabayaan ng pamilya. Because the design of the women is what? To the family. Nakakalungkot, dahil pahirap ang mundo, kinakailangan magtrabaho ng babae, okay din naman yon, provided hindi napapabayaan ang pamilya. Ang dami kong kakilala. Even so, galing din dito sa church. Okay? Trabaho nga, napoprovide nga yung needs, pero hindi napoprovide ang needs ng family, emotionally, di ba, mentally, spiritually. Oo nga, napapakain mo nga na maayos, pero napapariwara na may mga bata. Because that is not the design. Right? So, LGBT community, ano pa? Abortion. Nakakalungkot, may mga estudyante ako, because I'm a teacher, so tinatanong ko yung mga latest issues, and I ask them, kasi nga mga nurses too are they in favor of abortion? Guess what? Kalahati halos, pabor. Pilipinas yan, Nakakalungkot isipin, mga kapatid. So ngayon, Charlie Kirk is teaching the people about this topic saan? Sa Amerika. So ngayon, dahil masyado na naging privilege yung mga bata, ano nangyari? Ayaw nila. So kapag kinokontra nila, yung kaalaman na alam nila, nagagalit sila doon sa tao. Dinidemonize nila. To the extreme na handa silang pumatay
at handa silang maging masaya sa kamatayan ng tao. Can you imagine that? Matutuwa ka or nagagalak ka sa kamatayan ng isa. That is brutal. To the point that is morbid. Okay? Pwede nating sabihin umantong sa ganun eh. Saan ka makakita natutuwa kang namatay ang isang tao? I hope di pa dumadating sa ganyang punto ang mga kabataan sa panahon natin yan. Lalo na siguro sa mga kabataan natin sa church. Dahil sabi ko nga, ang buhay, ang Diyos ang nagmamay-ari niyan. Amen? Alam ko, ang Diyos pa rin ang may hawak. God is in control. God is sovereign. Pinaintulot yun ng Panginoon. Alright? Pinaintulot yan. So, the point of the matter is, brothers and sisters in Christ, kapag sinabi po nating martyr, again, we are standing on our relationship to God on the basis of the knowledge that we have in Christ. So kapag nagsisimba ka lang na hindi lumalalim yung relasyon mo sa Panginoon, there's something wrong with you. Naalala ko tuloy bigla sa isang communist country. I don't know if that is a true story or not. Merong pumasok ng mga armadong lalaki sa isang church, prayer meeting. Parang ganito. Tapos, nagpaputok yung armadong lalaki. Tatatatatat. Sigawan yung mga member. Tapos, sabi nung mga armadong lalaki, papatayin namin kayo lahat. So, nagmakaawa sila. O sige, sabi nga na, dahil kami maawain din naman, renounce your faith in the Lord. Okay? Itakwil yung Panginoon. Mabubuhay kayo. Gulat kayo, halos 3/4 ng mga miyembro nagsilabasan. Labas. They're willing to renounce their faith in Christ. Tapos yung mga natitira, takot na takot. Okay, kasama ng pastor. Sabi nga, hindi mo ba talaga, tapos tinutukan ng barel sa noo yung pastor, tsaka yung mga natitirang member. Hindi ba kayo natatakot? Mamamatay kayo. Totoo ito, sabi nga nun. Kapag hindi ni-renounce sa Panginoon, mamamatay kayo. Ano yung sinabi ng mga natitirang member? Natatakot kaming mamatay, pero mas natatakot kami na itakwil ang Panginoon na nagligtas sa amin. Alam mo nangyari? Kasi mga nakabonet, syempre hindi kilala. Tinanggal ng bonnet ng mga armado lalaki. Syempre hindi nila kilala, kahit na ganun. Alam mo sinabi ng mga armado lalaki, kami din po ay mananampalataya. So in short, sinusubukan lang pala yung church. Those people who stayed, even though natatakot sila, alam din naman nila yun eh. Pero dahil sa pananampalataya nila sa Panginoon, hindi nila kayang iwan sapagkat kilala nila yung tinanggap nila. Mga kapatid, it is important for believers na talagang kilala natin yung tinanggap natin. Kaya nga sa Amerika, alam niyo kung ano nangyayari ngayon? Majority ng mga shallow Christians na tinatawag, yung mabababaw na Kristiyano, they repented. Okay, they repented. Pero di naman laging positibo. Meron din naman mangilan-ngilan na mga peking Christian that they're avoiding the issue na kapag natakil ng pastor yung issue about martyrism, about their faith to God, about the topic of Charlie Kirk, ano sabi nila? Dati gusto ko nang ga-attend dito, ngayon hindi na. Parang sa buhay Kristiyano lang yun eh. Hubaran ka ng Panginoon kung sino ka. Alam kasi ng Panginoon kung sino yung sa Kanya. Setting aside the issue, yung mga tinatago mong barkada, yung tinatago mong lifestyle na hindi ka aya-aya sa Panginoon, the Lord knows who you are. So the question remains, mga kapatid, mga minamahal, are we willing, okay? Are we willing to live for Christ first? Before we can die for Christ. Kasi bago ka mamatay para kay Kristo, mabuhay ka muna para kay Kristo. Kasi kahit na sabihin mo pang handa kang mamatay, anyone can say that. Only time will tell, mga kapatid. Kaya nga mapalad pa tayo eh. Na kapag nag-evangelize tayo, hindi tayo pinagbababaril.
Pag nagpa-prayer meeting tayo, walang bigla na lang papasok dyan, bigla na tayo raratratin ng Armalite. Alam mo yun? Blessing pa rin ng Panginoon. So yung nararanasan nating sakit, yung nararanasan nating kawalan ng pera, hindi tayo makapag-aral, walang-wala yan. Saan makakita ng Kristiyano, hindi ka lang nakapag-aral, nag-backslide ka na. Hindi ka na nabuhay Kristiyano. Hindi nasusukat dyan ang pagiging mananampalataya. Ulitin ko even though we're talking about martyrism, again, we're talking about our focus to God. If you're focused to God kasi, and that thing happened, doon pa lang nadidefine yung pagiging martir eh. Okay? Pero most of all, it speaks about your focus to God. Bakit? Lahat naman tayo mamamatay eh. Ang tanong dito, pag namatay ka ba, naging tapat ka ba sa Panginoon? Yan yung punto ron, mga kapatid. Alright? Kasi itong taong ito, si Abel, his relationship to God is so focused, mga kapatid. Kaya nga natuwa ang Diyos eh. Kasi kung ano pa man, ang gagawin mo lang, ang goal mo lang, mapasaya ang Panginoon. Amen? Tingnan mo nga, 2 Corinthians 10:31. 2 Corinthians 10:31. Right? Romans yata yun. But anyhow, sige. Tingnan nga natin. Wala. 1 Corinthians 10:31. For whatsoever ye do, whether you eat, you drink, do all, sabi dyan, to the glory of, sabi dyan, God. Lahat ng bagay na gagawin mo para sa kalwalatian ng Diyos. Nagigansin po ba yan? Maybe itong si Cain, he's thinking he can get something out of God kapag ginawa niya ito. Pero it's for the Lord naman eh. Nagigansin po ba? Pwede kasi gawin mo isang bagay, for the Lord naman eh. Kaso meron kang ibang motibo. Pwede naman yun. Yung tipong, alam mo yun, you're expecting na may kapalit. Yung mga kilala tayong ganyan. Hindi dumating yung inaasahan nilang pagpapala. Sasabihin nila, hindi naman totoo ang pangako ng Diyos. Can you imagine that? Never na ipinangako sa atin ng Panginoon na pagyaman natin dito sa lupa. You know why? Alam niyo bakit? Kasi lahat ng bagay sa mundong ibabaw, mawawala. Kung meron man na kayang ibigay sa inyo ng Diyos, ay mga bagay na hindi kayang bilhin ng pera. Pag-asa, hindi niya kayang bilhin ng pera. Sapagkat ang pag-asa, matatagpuan niya sa Diyos. Kapayapaan. Again, isang bagay na hindi kayang bilhin ng pera. Pero ang tanong, paano nga ba natin nakukuha yung kapayapaan? Kapag tayo nananatili sa Panginoon. At nanghahawakan sa pangako ng Panginoon. May Diyos ka nga, di ka man nahawakan sa pangako niya. Kristiyano ka nga, pero nag-aalala ka, wala kang kapayapaan. Nagigets? Kaya nga sabi ng Panginoon, my peace I give to you, not as the world giveth, give I unto you. Yung kapayapaan ko na ibinibigay, hindi ka kapayapaan na binibigay ng sanlibutan. Kasi sa sanlibutan, para magkaroon ka ng kapayapaan, dapat marami kang pera. Tama? Dapat nepo baby ka muna. Or anak ka ng kontraktor. Ganon. Amen? Mga kapatid, ang kapayapaan na meron tayo ay hindi nakasalalay sa sitwasyon, hindi nakasalalay sa material, hindi nakasalalay sa kanino mang tao na nabubuhay sa mundong ibabaw. Ang kapayapaan na meron tayo ay nakasalalay sa ating Panginoong Hesus lamang. That is the only hope that we have and the only thing na hindi kayang bilhin ng pera. Ano pa? Kagalakan. Mga kapatid, masaya ba kayo sa pagiging Kristiyano nyo? Kasi the Lord is giving us joy. Actually, it's the natural, sabihin natin, fruit of serving God. Actually, hindi ko na kailangan humingi ng kagalakan. Sapagkat natural itong nangyayari pag kilala mo ang Diyos. Kayo nahirapang umintig dyan, magsisi na kayo. Yan yung totoo. Nagigets.
Have you ever seen na pinagalitan mo yung puno ng mangga, tapos inutusan mo magbunga ka? Hindi ganun yun. Alagaan mo, and eventually, ano mangyari? Magbubunga yan. Ganun din sa buhay Kristiyano. Gusto mo mag-alak ka? Ingatan. Alagaan mo yung relasyon mo sa Diyos. Ilayo mo yung mga bagay na nagiging hindrance kung bakit ka hindi nagiging masaya. Ano yun? Worldliness, sanlibutan. Paano na nagiging worldliness? Kapag tumitingin ka sa ibang tao. Kasi kapag nakatingin ka sa ibang tao, magkakaroon ka ng inggit. Bakit sila may ganyan? Bakit ako wala? Pero kapag sa Panginoon ka nakatingin, magkakaroon ka ng contentment, ng joy, because of your relationship to God. Bakit ang Philippi Church, ang team niya, joy? Paano pa yung joy nila? Nagkaroon sila ng joy, hindi dahil nagkakaroon, baliktad. Nagkakaroon sila ng joy at nagbibigay sila sa mission. Paano nangyari yun? Alam mo, bakit? Kasi meron silang talino na nagmumula sa Panginoon. That is the wisdom. That is the kind of wisdom na meron. Ganun din itong tao, ito, naniniwala ako si Abel. Alright? Actually, hindi nakafocus sa ibibigay. Kundi nakafocus siya doon sa pagbibigyan. Nagigets mo niya? Ang goal siguro niya, sana matuwa ang Lord sa ibibigay ko. Hindi yung, laki na ibibigay ko, siguro malaki ang kapalit nito. Nagigets? What is your motive? Ano yung motibo yung pag nag-a-attend kayo ng prayer meeting? What is your desire in alam mo yun, attending the gathering of the church every Sunday? What is the motive? Kaya hindi pwede na nag-a-attend ka lang, na-trip mo lang. Hindi ka pwede na nag-a-attend ka lang na meron kang ibang motibo kesa doon sa motibo mo na mapasaya Diyos. Wala kasi papalit doon eh. At yun yung tanging paraan para mapasaya natin ang Diyos. Kaya kung titignan po natin, balik nga tayo. Alright? Tignan po natin. Verse 5. But unto Cain, sabi dyan, and of his offering, he had not, ano sabi dyan? Respect. Ano sabi sa Tagalog dyan? 4, verse 5. Okay? Ngunit hindi niya kinalugdan. Right? Pag sinabing kinalugdan, it's more than just God being happy. Alam mo yan? It is the connection. Nagigets? Hindi ka lang basta natuwa, na parang natuwa ka sa isang aso. Para pag sinabi mo kinalugdan, it has to do with a relationship, parang ama sa anak. Na kapag yung anak mo nakagawa ng isang bagay na maganda, hindi ka lang basta natutuwa, nagiging proud ka kasi anak mo yon. Ginagawa niya yung kalooban mo. Nagigets? So sabi dyan, ngunit hindi niya kinulugdan si Cain, at ano sabi? At ang handog nito. Even though he's giving offering to God, kasi kung yan lang magpapasaya sa Panginoon, anong tawag dyan? Suhol. Alala ko nung di pa ako mananampalataya, ganun yung paniniwala dati. Teka lang, mahugasan na yung kasalanan mo. Ganun yung paniniwala natin nun eh. Bakit ka magsisimba? Panghugas ng kasalanan eh. Hindi masusulan ng Diyos. And by the way, that is not the purpose of the gathering. The purpose of the gathering is to please God. Now, if you want to please God, tapos hindi mo iniiwan yung barkada mo, God is not pleased. Nanunuhol ka. Kung hindi mo iniiwan yung lifestyle mo, hindi yan worship. That is bribery. That is corruption. That is a sin. Amen? That is a sin. Paano malalaman ang isang tao kapag mali ang kanyang spirito? Kapag tinutuwid mo, hindi siya nagpapatuwid. Ayan o, hindi mailarawan ang mukha ni Cain sa tinig ng galit. Hindi mailarawan. Siguro makapasyon ka no? Alam ko, hindi naman din madali yung pinapagalitan ka. But the point here kasi, sinabi na ng Diyos eh.
So you should obey by faith. Siguro at first, okay, sige, palipasin mo na, damdamin, may damdamin eh. But to the point na itong taong ito ay magdi-devise ng isang plan because of envy. Kasi dapat nakafocus siya sa Panginoon eh. Ang nakafocus siya sa sitwasyon na hindi tinanggap yung kaloob. Although that's possible, pero mananampalataya, again and again, kanina dapat ang focus, sa Lord dapat. Kung ano sinabi niya, sundin mo. Kung di natuwa Panginoon, di ayusin mo. Hindi yung magpo-focus ka, hindi tinanggap yung offering ko. Hindi naman inisip na, ako mag-offering kayong ginom. Iba siya ng baling. Pinagbalingan yung kapatid. Mas buri na kang Lord Tingnan natin. The first sin na naitala sa mankind ay itong ginawa. Nino? Kayo. Alright? It's envy. In all honesty, hindi naman siya talaga galit kay Abel. Galit siya sa Diyos. Nagigets niyo? It is not just the violation against a brother, but every sin na nakukumit natin, tandaan niyo to we're sinning against God. Huwag na kayo magbaling ng ibang tao. Natisod kayo sa inyong kapwa mananampalataya. Huwag na isisi sa iba. Kasalanan niya sa Diyos. Gagawin kasi ng kaaway, madaling mandaya ang kaaway. I-justify niya yung nasa isip mo. Kaya pansinin yung lumalayo, and please, wag naman sana, pero kung sakaling mapapalayo kayo sa Panginoon at babalik kayo, wag niyong isipin yung ibang tao, Kasi lahat ng taong napalayo sa Panginoon at gustong bumalik, ang hirap makabalik kasi ang thinking nila, hindi naman sa Diyos. Kaya ang hirap-hirap, bumalik sa Lord. Kaya wag yung nanaising lumayo sa Lord. Kasi the very purpose of why you are straying away, why you are backsliding yourself to the Lord, nakatingin ka sa sitwasyon, nakatingin ka kanino, sa tao. Kaya ang hirap. Siyempre, dahil babalik ka na sa Panginoon ngayon, gagawin kasi lahat ng kaaway para mahirapan ka eh. Ang dami na nangyaring ganyan. Ang dami na nagnais na bumalik na nandyan. Alam ng kaaway kung ano yung nasa puso, alam din ng kaaway kung ano yung kahinaan. Galing-galing, nag-a-attend na, bigla nawala ng trabaho. Nagets niyo? Galing-galing, bumabalik na sa Lord. Dumami yung problema. Papaisip sa inyo ng kaaway. In fact, even right now, nasa Lord kayo, ako, katakot ako. Tatapat ka pa ba sa Lord? Kasakit po man to nobra. Diba? Nagtampo na ka ng Lord. Kasakit. Ang kasiguruhan niya sa paghanap ng trabaho ay hindi yun natapos ninyo. Ang kasiguruhan ng lahat ng bagay na meron tayo, even our plans, iisa lang, kay Lord lang. And until you understand and to build the foundation that your joy, your hope is only found in Christ, magiging lagpak at lugmok ka sa iyong pananampalataya. Amen? That is how a believer in Christ will live. Ganun siya mabubuhay. Alright? Amen po ba? Dahil sabi ko nga, kasi pag sinabi natin martyr, pamumuhay. Okay? Pamumuhay mo, naninindigan ka, tapos nakita ng iba, paninindigan, pinatay ka, sabi lang martyr. But actually, martyrism, it speaks about, it focus our life, kanino? Sa Diyos. Kasi mamatay ka man o hindi, sa kamay ng kaaway o hindi, isa lang usapin dito nagtapat pa tayo sa Lord. Amen? Na-highlight kasi sa mga martyrs, their stand, even in the midst of, opposition. Somehow tayo, wala pa tayong ganun
Pero okay lang, hindi ibig sabihin na, kasi nga, ang goal natin, na hindi natin goal ang mamatay para sa Panginoon. Ang goal natin in the Philippines is mabuhay tayo para sa Panginoon. Yun yung laban mo. Amen? That's our goal in our lives. Ano meron ngayon? So number one, if we're going to live as martyrs who is so focused to God, remember that, focus sa Panginoon, ano yung sabihin niyan? We are unwilling to deny Christ even in the shortest of time. We are unwilling to deny Christ even in the shortest time. Now, I want you to notice the name Abel. Tinuturo ko sa mga preachers natin. So when you study a biblical passage, ano yung sabihin ng Abel? Ang ibig sabihin ng Abel, it means breath. It means vapor. Hininga. Actually, synonymous din siya with the word temporary or shortness. So na-prophesy talaga na itong batang ito, maiksi lang yung buhay. So hindi issue dito na pinatay siya ni Abel eh. Again, our issues in life, it focuses paano mo ginamit ang buhay mo. So habang nabubuhay ka bilang isang mananampalataya, pinagamit mo ba ang buhay mo sa Diyos? Nag-focus ka ba sa Panginoon? By the way, the name Cain, ang ibig sabihin niyan, acquired or possess, or possession. It means to get. Kaya pala, pag hindi niya nakukuha ang gusto niya, okay, he will fall into tantrums. That's the negative. Pwede naman maging positive yan eh. Kasi sa Bible, kung ano yung pangalan mo, yun yung magiging ikaw. Halimbawa, the name Jabez, naalala nyo? Jabez, it means pain. Ang ganda sana. Pero ibig sabihin nun, sakit or magkukos ka ng sakit. Magkukos ka ng kahirapan. Pero that's the only name in the Bible na although ang pangalan niya synonymous with pain, sumagana yung pagpapala niya sa Diyos. Why? Because God can turn burden into blessing. Kahit na anong pangalan sa'yo sa mundong ibabaw, kahit anong sitwasyon ka, hindi yun yung magdidefine sa'yo. Ang tanong, paano ka nanampalataya at pinasaya mo ang Diyos? Yun yung laging tanong. Huwag mong sabihin, kasi mahirap lang kami. Kasi ganito na ako. No, it's not. Kung Kristiyano ka na, you have the Holy Spirit. Hindi pwede manatili kang ganyan. So kung Kristiyano ka, bakla ka, Kristiyano ka, welcome ka dito. Pero hindi ibig sabihin na naging Kristiyano ka, ganyan ka na, hindi. Sapagkat sino man ang nakikristo, isang bago nila lang. Bakit ko sinasabi to? Okay? Sinasabi ko po ito kasi lahat doon, it falls under that category. Dating manginginom, babaero, di ba? Gumagamit na pinagbabawal na gamot. Kasi ang thinking nila, sa pagiging bading kasi, yun na daw yun ang pagkahalika ng Diyos. That's the difference. Pero matindi yun ha. Pero sabi ko nga po, because we have the Spirit of God, pwede mabago. Na yung dating bading, magiging badong. May kanta yun eh. Gusto yung maging masaya buhay niyo. Dating bading, naging badong, dalagin din kahapon, barako na siya ngayon. Totoo yung awit na yun. And there are many testimonies. Kaya we are living in a world na masyado na magulo. Tandaan nyo kasi ang Diyos ay hindi Diyos ng kaguluhan. So huwag ka maging magulo. Hindi naman magulo ang Diyos eh. Pinapagulo lang nila. Sabi ng Diyos, eto gusto mo, meron pang iba. Imagine mo yun. Ang nilikha ng Diyos, si Adam at si Eve. Walang Steve. Dalawa lang yun. So, if that is the argument, ganito nga sa pag-iinom, pampababae, alam mo yan? Lahat na, mga kapatid, mga minamahal. Kasi yung argument ngayon dyan eh. Di ba? Nilikha ako ng Diyos sa may pusong babae. Hindi totoo yan.
Nararamdaman mo lang yan. Yung nararamdaman sa demonyo yan, isuko mo sa paanan ng Panginoon. Dapat mo pabago. Dahil hindi ganyan ang dinisenyo ng Diyos. Hindi ganyan ang dinisenyo ng Diyos. Right? I know it's difficult. I know it's very hard to live as a Christian. And it is. Kasi kung madali lang Kristiyano, ang dami natin ngayon dito. Natotoo lang. O bakit tayo hirap na magbahagi? Bukod sa nahihiya kayo, bukod sa natatakot kayo. Kasi yung mga sinasabihan natin, wala talaga sa Panginoon pa. Hindi pa naman natin alam kung sino tatanggap sa kanila o hindi. Pero dahil sa pagmamahal at sa pag-ibig ng Diyos na naiintindihan natin, kaya natin ito binabahagi, kahit na ayaw nila. At tanong, are you willing to tell others about Christ's love? Hindi kasi tanong kung tatanggap sila eh. Hindi yun ang tanong eh. Pakinig kayo, sa evangelism, hindi tanong kung tatanggap sila. Ang tanong, sasabihin mo ba kahit ayaw nila? How will they hear if, alam mo yun, sa isang sabi lang natin, ayaw nila, di tama na. What if I tell you that there are people na bago sila nakakilala sa Panginoon, it took them 5 to 10 times na narinig nila ang gospel bago sila naniniwala at nanampalataya sa Panginoon. Kasi di mo naman din alam eh. Malay mo, ikaw ang ginamit ng Panginoon sa pangalawa, tatanggap pa lang siya sa pang-10. Pero at least pag nagpagamit ka, di glory to God, hallelujah. At least ikaw yung pangalawa na narinig niya. Pastor, counted ba yun? Tandaan niyo, ang Diyos na nakakaalam. Kaya nga, somehow, sa ginagawa po natin sa press, tayo lang ang tanging evangelistic ministry na meron tayong data gathering. Alam niyo ba yun? Tayo pa lang, so far, ang alam ko. Tayo pa lang ang evangelistic ministry na kung saan right after ng evangelism, nagkakaroon tayo ng encouragement sa mga nadi-discourage na mag-share ng gospel. Sa iba, wala niyan. And yet, nagpapatuloy po sila. Amen? Somehow, wala tayong magiging dahilan at pinaisip to ng Diyos sa atin na kahit anong mangyari, magpapatuloy tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Kasi ang paglilingkod sa Panginoon, hindi naman yan pasikatan, patapatan po ito. Let us be faithful in serving the Lord. Pangalawa, okay? What is the goal of a martyr's life? It means you are living in an uncompromising life. Okay? In an uncompromising life to set apart for the glory of God. Uncompromising life, okay, for the glory of God. Sabi ko nga po kanina, the name Abel, ano meron dyan? It means breath. It means shortness. O ito siguro hindi ito alam ni Abel, basta ang alam niya lang, maglilingkod siya sa Diyos. Sana ganun din tayo. Hindi natin alam ang buhay, mga kapatid. Sa ngayon, malakas tayo, pero hindi alam, bukas makalawa, pwede na tayong kunin ng Lord. Ang tanong, pinagamit pa yung buhay natin sa Panginoon. Amen? Namatay ka man sa sakit, pinatay ka man, na-aksidente ka man, kasi a death of a martyr, parang minsan na-highlighted that you are a hero. How about yung mga Kristiyano na namatay sa sakit? Pero sa kabila na sila nagkasakit, nagpatuloy sila sa paglilingkod. Again, sabi ko nga, it is not the death, but rather it is the cause that makes a martyr. Diba? Ano yung dahilan kung bakit ka nabuhay? Diba? Dapat mabuhay tayo para kanino? Para sa Panginoon po lamang. May gusto kong isingit. The name Abel means breath. Tama? Alam niyo ba, ang lapit ng buhay ni Abel sa Diyos? You know what the name of God is? Yung Hebrew name talaga ha? It is Y-H-W-H. Walang vowel doon, puro consonant. Pero alam niyo, yung Y-H-W-H, tama ba? Binigyan lang natin ng Ya, tapos I sa dulo, Yahweh. Pero alam niyo, yun yung original. Pero yung pangalan na yun,
Pangalan ng Diyos. At yung pangalan na yon, lagi maririnig sa atin. And it's the name of our breathing sound. Kaya pagsilang mo at hanggang mamatay ka, pangalan ng Diyos ang binibigkas mo. Yeah? Alam mo yan? May tawag sila dun. I forgot the exact name ng professor na yun. It's a breathing sound. Kahit atheist pa yan, pag namatay siya, pangalan ng Diyos ang binibigkas niya. He's the source of life. And ano nga ulit pangalan ni Abel? It means breath. It means vapor. It means what? Shortness. Kahit sa maiksing pamumuhay ni Abel, ang pangalan ng Diyos ang gusto niyang maitanghal. Setting aside the sin of Cain, sabi nga natin dyan, pinahintulot pa rin yan ng Panginoon. Kasi kaya naman mamatay si Abel, dahil sa Panginoon siya, makakasama niya Diyos. How about us, brothers and sisters in Christ? Kamusta na yung focus natin sa Panginoon? All of us will die someday. Iba siguro mamamatay ng matanda, iba siguro sa sakit, lalo sa pinagkakakainin nyo, iba sa hindi na natutulog, kakapanood ng soda pa. Sabi ng mga tandaan, ano yun? Mamaya, tanongin yung mga yun. O ano yan? Yun ang problema pag teacher ka, medyo connected ka in every generation, you know. But anywho, siguro kaya ni Charlie Kirk. Kaso nga lang kasi siya, masyado siyang matunog talaga kasi pinangangalandakan niya ang Diyos, ang salita ng Diyos. Ayaw yung marinig na sanlibutan. Kaya nga, kahit na nakikipag-usap siya, hindi siya matalo-talo eh. Naiirita sila. Ganun yung wala sa Diyos. Kasi if you have the Spirit of God, you enjoy God's Word. Hindi ka inaantok, hindi ka nagagalit. Kasi nagagalit, hindi yun sa Diyos. Amen? Nag-aralan namin sa Bible study. Right? Tingnan natin. 1 John. Sigit nga natin. 1 John, chapter 1. Yan. Okay. 1 John chapter 2, verse 3. Sabi dyan, and hereby we do know that we know Him. Dito natin mapapatunayan na talagang kilala natin siya. Paano daw? If we keep what? His commandments. Asa yung masaya dyan, pastor? Hindi mo naman gagawin ang salita ng Diyos kung di ka nasisiyan sa salita ng Diyos. Tama? Yung hindi gumagawa sa salita ng Diyos, o sinasabuhay ang salita ng Diyos, hindi sila natutuwa sa salita ng Diyos. Sabi ng verse 4, matindi. Sabi ng verse 4, ano sabi niya? Ayan, tayo natin bukas dito na yan. Ayan. Ang nagsasabi, sabi dyan, kilala niya ang Diyos, I know Him, and keepeth not His commandments. Ano sabi dyan? Sinungaling. And the truth is not in Him. Sisingit ko lang ha, although magkaiba yun. John 14:6, sino si Jesus? Jesus said, I am the way, the truth. Kapag di mo sinasabuhay ang salita ng Panginoon, the truth is not in Him. Probably, pwede natin sigurong i-interpret, somehow loose translation, na hindi ka paligtas.
The truth, sabi dyan, is not in Him. If Jesus is the truth, dapat nakikita sa buhay. Kaya nga tayo nandito nag-aaral ng salita ng Diyos. Inaalam natin ang katotohanan. Sapagkat ang katotohanan, meron siyang kapangyarihan na magpalaya. And the truth will set you free. Diba kasi nilalabanan ng katotohanan eh. Kasi ayaw nila ng katotohanan ng Diyos. Bakit? Sarili pa rin na nasusunod. If you are in Christ, kapag sa Panginoon ka na, you will enjoy learning about the truth. Dahil nag-e-enjoy ka sa katotohanan, isinasabuhay mo yan, maraming tao ayaw dyan. At kung sakaling sigurong pupunta tayo sa panahon na ang mundong ito ayaw ng katotohanan, tayo po'y magiging target. At wag kang mag-alala, kung sakaling mamatay ka man, you will die a martyr's death. It's because you wanted to die already, but rather, ano yung focus natin sa pagiging martyr? It is the life that is lived for Christ. Yung buhay na isinabuhay natin sino? Ang Diyos po lamang. Amen? Again, even though we've studied about the life of a martyr, we're not talking about the death, but we are talking about the life that is lived in Christ. Ang tanong natin ganito, okay? Ang tanong natin ngayon ganito, kamusta na yung pamumuhay natin sa Panginoon? I'm so proud sa ating mga young people, as mga tatrabaho na, Reynalyn, Katerika, and to others, that sometimes they are running late, not because they wanted to be late, but still, nandiyan pa rin sila. Okay lang yan. Basta, alam mo yan, sa puso nyo, gusto nyo pa rin makakausap, makatalamitan mga Panginoon, then do it. Sa mga magulang that sometimes, hindi nyo alam kung saan kayo kukuha ng, alam mo yan, pangkain man lang, or finances. Ang hirap kasi mag-budget na wala kang budget. Hirap kaya nun sa mga nanay. Okay lang yan. Sapagkat ang Panginoon natin, ang pinangako niya naman ay hindi pagyaman. Ang pinangako niya, sa anumang sitwasyon na meron tayo, hindi niya tayo iiwan at hindi niya tayo papabayaan. Pero kung sakali man, talaga pinagpala tayo ng Panginoon materially, huwag tayo makalimot. Na patuloy tayong maglingkod ng may katapatan sa ating Panginoon. We may never, experience siguro pagiging martyr, but at least, we live our lives for the glory of God. Tayo lahat tumayo, tayo po'y manalangin. Muli, Ama, kami pinagpapasalamat ngayong gabi ito. Salamat, Panginoon, sa patuloy na pagbibigay niyo po sa amin ng katalinuhan. Dalangin ko po, Panginoon Diyos, na patuloy po kami samahan, na sa aming po paglakad ay maging kaaya-aya po sa inyo ang aming pamumuhay. Father, we ask to continue to guide us. Continue to give us the wisdom, Lord, sapagkat sa amin lang po, hindi namin maiisip ang mga bagay katulad ng katapatan kung hindi po ito nakakalob sa amin. Inaamin po namin ang aming kahinaan. Inaamin po namin ang aming kakulangan. And Father, we ask you to continue to bless us. And you may find us faithful, Panginoon, nawa at niyo po kami na nagtatapat anumang sitwasyon o kalalagayan sa buhay ang meron po kami. Pagpalain po ang mga nagtatrabaho, mga naiiwan sa bahay, mga naglilingkod. Dalangin po, Panginoon Diyos, na kapayapaan na hindi kaya bilhin ng pera, mapatuloy na sumakanila. Hindi lamang kapayapaan, kagalakan at pag-asa na nagmumula lamang sa inyo. Salamat po ang aming dalangin sa mo sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Salamat po. Magandang gabi sa atin. Sa mga nasa online, salamat po and God bless us all. Salamat po. Thank you po sa ating lahat po.